Marahil ikaw ay pagod at malungkot sa lahat ng nangyayari sa iyong paligid ngayon. Tumingin ka sa paligid mo at ang lahat ay tila nahuhulog. Ang lahat ng iyong pag-asa ay nasira, ang lahat ng iyong mga plano ay nasira, at ang mga pangarap ay nasira. Masyado kang mahina kahit na para maniwala ka sa anuman o pag-asa sa hinaharap. Ang iyong kandungan ay pagod sa pagtakbo, ang iyong isip ay pagod sa pag-iisip at pagpaplano, ang iyong mga labi ay pagod dahil sa maraming panalangin. Higit sa lahat, nanghihina ang iyong puso. Nagtataka ka kung bakit pinapahirapan ka ng Diyos. Naghanda ang Diyos ng sagot para sa iyo ngayon. Siguraduhing panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo, dahil ilalahad ko ang 7 malalim na dahilan kung bakit dinadala ka ng Diyos sa sakit at paghihirap na iyon. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito. Maaaring tumitingin ka sa ibang tao at nakikitang ginagawa nila ang lahat para sa kanila. Hindi nila dinadaanan ang mga bagay na dinadaanan mo. Ikaw ay nasa parehong lugar, ngunit nararanasan mo ang ganap na magkakaibang mga bagay. Gusto mong magtampo, sumuko, huminto at sumuko. Pero sandali lang. Naisip mo na ba kung bakit nangyayari sa iyo ang mga bagay na ito? Naisip mo na ba kung bakit ka nahaharap sa mahihirap na panahon, sakit, pagkabigo, at hamon? Bakit lahat sila nakatarget sa iyo? Bakit ikaw ang humaharap sa lahat, parang ikaw lang ang nasa mundo? Narito ang 7 palatandaan na sumasagot sa iyong mga katanungan. Numero 1, isang mas mataas na kapahayagan ng Diyos. Sabay-sabay nating pag-isipan. Naisip mo na ba kung bakit hindi natanggap ni Juan the Beloved ang paghahayag tungkol sa darating na wakas hanggang sa ihulog siya sa isang palayok ng kumukulong mantika at pinayagang magluto? Matapos nilang matuklasan na hindi siya namatay, itinapon nila siya sa isang isla, mas parang disyerto, sa pag-asang papatayin siya ng ilang hayop. Alam mo ba ang pakiramdam na pinakuluan ang iyong balat ng mainit na mantika? Iyon ang kinakaharap ni John sa sandaling iyon. At sa sakit na iyon, sa mahirap na panahong iyon, ang paghahayag ni Jesus ay dumating sa kanya, at naitala niya ang mga bagay na mangyayari mga dekada at siglo pagkatapos ng kanyang kamatayan. Naisip mo na ba kung bakit? Naisip mo na ba kung bakit si David ay kinailangang multuhin ni Saul sa loob ng maraming taon at hindi makatulog sa gabi? Palagi siyang tumatakbo, sinusubukang makatakas sa kamatayan, ngunit marami pang laban upang labanan. Sumulat siya ng maraming mga awit, karamihan sa mga ito ay ang kanyang mga bulong ng sakit at kawalan ng pag-asa. Tinignan siya ng Diyos sa lahat ng bagay na kanyang hinarap at tinawag siyang isang tao ayon sa aking puso. Naisip mo na ba kung paano nagawa ni David ang gawain iyon? Paano naman si Paul, na nagpakita sa atin ng isang palihim na pagsilip sa kanyang buhay, kung paano siya madalas na naglalakbay, maraming beses na binubugbog, laging gutom, inuusig, maraming beses na nakakulong. At pagkatapos ay sinabi niya, nakakita ako ng isang tao, maging sa espiritu o sa laman, hindi ko masabi. Naisip mo ba kung bakit kailangan niyang pagdaanan ang lahat ng pinagdaanan niya? O si Moises, na itinalagang tagapagligtas mula sa kapanganakan, at pinalad na makakita ng isang Ehipsyo na nakikipag-away sa isang Israelita. Agad siyang binilisan para labanan ang lalaki, patayin, at ilibing sa mismong lugar. Ang kanyang balita ay kumalat sa ibang bansa, at siya ay tumakbo ng kasing bilis ng kanyang mga paa, nagsimulang mag-alaga ng mga tupa sa loob ng 40 taon pa. Pagkatapos isang araw, habang dinadala ang mga tupa sa pastulan, nagpakita sa kanya ang Diyos at sinabi, Moises. Sumagot siya, narito ako. Naisip mo ba kung bakit kailangan siyang i-relegate mula sa isang prinsipe sa isang pastol? Ito ay dahil may isang bagay na nagagawa sa iyo ng iyong sakit, nagbibigay daan ito sa iyong matuto ng isang bagay tungkol sa Diyos na hindi mo alam noon at hindi mo pa alam. Ang sakit ay pansamantala, ngunit ito ay isang mahusay na guro. Ang ilang mga tao ay patuloy na tumatakbo mula sa sakit. Lagi nilang sinisikap na iwasan ang sakit at gawin ang masaya at madali kaysa mahirap at kailangan. Iniiwasan nila ang mga bagay na nagdudulot ng sakit at nauukol lamang sa mga matatamis na bagay.
Ito ay dahil hindi nila nauunawaan na ang sakit ay isang pagbubukas na nagbibigay sa iyo ng daan sa isang dimensyon ng Diyos na hindi mo pa alam noon. Ang sakit ay ang pintuan na tinatanggap ka sa isang mas malalim na karanasan sa Diyos. Kung ang Diyos ay nag-aalala tungkol sa pagpapakita ng kanyang sarili sa iyo, magagawa lamang niya iyon sa lugar ng sakit. Tinatawag ng Diyos ang mga tao sa kanyang sarili, upang turuan sila sa mahihirap na panahon, ibunyag ang mga lihim, at ibunyag ang mas malalim na sukat sa kanila. Ang isang karaniwang halimbawa ay si Job. Si Job ay isang taong maraming alam tungkol sa Diyos at matuwid sa lahat ng kanyang mga paraan, ngunit nais ng Diyos na maunawaan niya na hindi siya maaaring tanungin at walang sinuman ang maaaring humatol sa kanya. Marahil ay inisip ng Diablo na ang Diyos ay walang plano para kay Job, ngunit dahil lamang sa hindi ipinahayag ng Diyos ang kanyang mga plano ay hindi nangangahulugan na wala siyang mga plano. Natanggap ni Job ang 2 beses sa lahat ng nawala sa kanya, ngunit higit pa doon, mayroon siyang paghahayag ng Diyos na wala sa iba. Naranasan niya ang isang dimensyon ng Diyos na nagpakita sa kanya ng Diyos sa ibang liwanag, sa pagkamangha at pagpipitagan. Kung ang Diyos ay partikular sa iyo at tungkol sa paggamit sa iyo para sa kanyang kaluwalhasyan, dadaan ka niya sa mga hindi ka nais-nais na pangyayari. Dadaanan ka niya sa mga sitwasyong magdudulot sa iyo ng pag-ungol at pag-iisa sa pag-isip. At pagkatapos, sa sakit na yon, siya ay dumating at naghahayag ng isang paghahayag para sa iyo. Dapat kang magtiwala sa Diyos na tulungan kang gamitin ang iyong sakit sa positibong paraan. Ang ilang mga tao ay nagrereklamo sa kanilang panahon ng pananakit. Hindi mo dapat gawin yon. Dapat mong hanapin ang aral na sinusubukang ituro sa iyo ng Diyos sa sakit na yon. Gumagamit ang Diyos ng pasakit at mahihirap na panahon para magpasa ng paghahayag, pangunawa, at pananaw tungkol sa kanyang sarili na hindi mo alam at hinding-hindi mo malalaman. Pangalawang numero, tumaas na empatya at habag. Walang taong ipinanganak na may pusong mahabagin. Upang magkaroon ng puso ng pakikiramay at pakikiramay, dapat ay dumaan ka na sa sapat na sakit at mga karanasan na nagpapakita ng mga kalagayan ng iba bilang bahagi mo, na nagiging dahilan upang madama mo ang sakit na kanilang nadarama at makiramay sa kanila. Hindi mo maintindihan ang ibig sabihin ng gutom kung hindi ka pa nagugutom sa iyong sarili. Kapag may plano ang Diyos na gamitin ka, ang tanging paraan na matututunan niya kung paano makaramdam ng awa sa iba ay hindi sa pagtuturo sa iyo, kundi sa pamamagitan ng pagdaan sa iyo sa mismong mga bagay na dadaanan o dinadaanan ng mga taong ipinadala sa iyo. Sa ganitong paraan, alam mo kung ano ang kanilang nararamdaman at kung paano sila tutulungan. Sinasabi ng 2 Corinthians 1:4, ang Diyos ay umaaliw sa atin sa lahat ng ating mga kabagabagan upang ating maaliw ang mga nasa anumang problema sa pamamagitan ng kaaliwan na ating natanggap mula sa Diyos. Ang Diyos ay makapagpapaginhawa lamang sa mga nagdadalamhati o nasa sakit. Kung wala tayong sakit, wala tayong kaaliwan ng Diyos, at kung magkagayon ay magkukulang tayo ng kakayahang umaliw sa mga dumaranas ng mga nakalulungkot na sitwasyon. Sa maraming pagkakataon, sinasanay ng Diyos ang kanyang mga anak hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa mga taong kanilang paglilingkuran at tutulungan sa mga darating na taon. Malamang na pinagdadaanan mo ang mga bagay na wala kang negosyo, ngunit ang mga nakapaligid sa iyo at ang mga ipinadala sa iyo upang tulungan ay makakaranas ng mga bagay na ito. Ang isang tagapagligtas na walang habag ay magiging isang kontrabida. Ang kapangyarihan ay nasisira, at ang ganap na kapangyarihan ay ganap na nasisira. Kung ibibigay ng Diyos ang kapangyarihan sa iyong mga kamay para iligtas ang mga tao, kailangan niyang tiyakin na pagdadaanan mo ang parehong mga bagay na pagdaanan ng mga taong ipinadala sa iyo upang tulungan, upang maaliw mo sila at matulungan sila dahil ikaw ay nasa kanilang sitwasyon. Alam kong nais mong gamitin ng husto ng Diyos. Gusto mong maging tagapagligtas na ikaw ay. Gusto mong mabibilang ang iyong buhay para sa Diyos sa mga buhangin ng panahon. Ito ay mga lehitimong pagnanasa, at hindi ka nagkasala sa pagnanais ng mga bagay na ito. Ang halaga ng pagiging taong magagamit ng Diyos ay kailangan mong magkaroon ng empatya para sa mga tao bago ka magamit ng Diyos,
at ang empatya ay hindi itinuturo sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng pag-uugali. Ito ay nararanasan sa sakit. Ang isang tao sa pagkagumon ay nangangailangan ng isang tao na dumaan sa parehong pagkagumon at napagtagumpayan ito upang matulungan siya sa pagkagumon na iyon. Kung hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng pagiging adik, maaari kang magpatuloy sa pagsasalita at pagbigkas ng mga salitang hindi mo pa nararanasan. Ngunit kapag may dumating na may karanasan, malinaw ang pagkakaiba. Ang adik ay biglang nakahanap ng isang tao na may kaugnayan sa kanilang pinagdadaanan. Dapat itong nasa likod ng iyong isipan, marami sa mga bagay na iyong pinagdadaanan ay hindi magiging kasiyasya para sa iyo, ngunit ito ay para sa mga taong ipinadala sa iyo upang ihatid. Si Moises ay sinanay sa mga tupa sa loob ng 40 taon dahil mamumuno siya sa mga tao sa loob ng 40 taon. Kailangan niyang makita ang mga Israelita bilang mga piping tao na gustong pumunta sa isang lugar na hindi nila alam, gaya ng karaniwan niyang inaakay ang mga tupa sa labas ng kulungan sa araw at dinadala sila sa gabi, at hindi rin nila alam kung saan sila pupunta. Kailangan niyang maging responsable para sa bawat tupa, na siyang parehong karakter na kinuha niya sa paghatol sa mga Israelita. Nais niyang husgahan ang bawat isa sa kanila, ngunit natuklasan niyang pagod na siya. Kailangan niyang makinig sa payo ni Jethro para malampasan ang problemang iyon. Kung gagawin ka ng Diyos na isang pinuno at isang kapitan ng mga tao, dapat niyang tiyakin na mayroon kang badge na kinakailangan para pamunuan sila. Ang badge na ito ay ang badge ng pakikiramay at empatya, at makukuha mo lang ang badge na ito pagkatapos mong matagumpay na nalampasan ang bawat sakit at paghihirap at natutunan ang bawat aral na dapat mong matutunan. Ang isang dahilan kung bakit ang Diyos ay madamdamin sa pagdaan sa iyo ng sakit ay upang mag-inject ng habag at empatya sa iyo, upang maramdaman mo kung ano ang nararamdaman ng iba at maiugnay sa kanilang pinagdadaanan. Bilang 3, lakas at tapang. Paano binuo ang mga sundalo? Sa pamamagitan ng sakit. Paano binuo ang mga mandirigma? Sa pamamagitan ng sakit. Paano ka bumuo ng mga mabangis na pinuno at mananakop? Sa pamamagitan ng matinding sakit at mahigpit na schedule. Paano binuo ang pinakamahusay na mga atleta sa mundo? Sa pamamagitan ng sakit at sakripisyo. Ang sakit ay ang karaniwang kadahilanan na nagpapakilala sa karaniwan sa hindi pangkaraniwan. Ang dagdag na idinagdag ng ordinaryong sa kanilang equation ay ang pagpapailalim nila sa kanilang sarili sa sakit. Ikaw ay kasing lakas lamang ng dami ng sakit na iyong pinahihirapan. Kaya mo bang kunin ang sakit? Ang nagpapalakas sa mga tao ay kapag dumaan sila sa sakit na inaakala nilang ubusin sila, at pagkatapos ay natuklasan nilang hindi sila patay, ngunit mas malakas sila kaysa dati. Ito ang gumagawa ng mga tunay na kampiyon. Sakit ay ang pagtukoy salik. Ang mga dakilang tao ay tinatanggap ang sakit bilang bahagi ng proseso. Ito ay hindi lamang sa mga kaso na may kaugnayan sa Diyos. Sa bawat larangan, sakit ang naghihiwalay sa pangkaraniwan sa mataas na flyer. Ang sakit ng midnight study. Ang sakit ng pag-upo at pag-aaral kung kailan dapat matulog at mag-relax. Ang sakit magdasal kung kailan dapat naglalaro. Ang sakit ng disiplina. Ang sakit ng walang kaibigan. Ang sakit ng limitadong paggastos. Ang sakit ng mga mahihirap na desisyon. Ang mga pasakit at mahihirap na panahon ang gumagawa ng mga pinuno. Ang dahilan kung bakit ka pinagdadaanan ng Diyos sa mga mahihirap at sakit ay para palakasin ka. Ang katapangan ay hindi likas sa karamihan ng mga tao. Ang katapangan ay isang kasanayan na maaaring matutunan. Ang katapangan ay ang kakayahang kumilos sa kabila ng mga problema, ang kakayahang kumilos sa kabila ng takot. Ang kakayahang kumilos at kumilos kahit na alam mong hindi mo pa naayos ang lahat. Ano ang nagpaisip kay David na kaya niyang pabagsakin si Goliath? Hinarap niya ang oso at pinunit ito. Alam mo ba kung ano ang oso? Maaaring kailanganin mong magsaliksik kung ano ang oso. Ang pag-alam kung ano ang isang oso, malalaman mo na ang isang teenager ay hindi maaaring pumatay ng isang oso.
Nakasalubong ni David ang isang leon na kukuha ng tupa, at iniligtas niya ang tupa mula sa bibig nito at pinatay ang hayop. Ano sa tingin mo ang ginagawa ni David? Bumuo ng lakas ng loob. Pero hiniling ba niya na dumating ang mga hayop? Hindi. Ipinadala sila ng Diyos. Ipinadala sila ng Diyos kay David, hindi para patayin si David. Ipinadala sila ng Diyos kay David upang patunayan kay David na kaya niyang patayin ang mga hayop na iyon. Nagdulot iyon ng lakas ng loob kay David. Hindi tumalikod si David sa leon at sa oso. Nagkaroon siya ng pagkakataon na hindi bababasa, maaari siyang pumunta sa kanyang ama upang sabihin na nakakita siya ng isang oso at matutuwa ang kanyang ama na mayroon pa siyang anak. Ngunit si David ay nakaligtaan. Narito ang punto, walang nakakita kay David nang ibinaba niya ang oso at nang patayin niya ang leon. Ngunit hindi mapapabagsak ni David si Goliath kung hindi niya napatay ang oso o ang leon. At sinasabi ko sa inyo, si Goliath ang tagumpay na nag-ingay ng kanyang pangalan sa ibang bansa. Nagsimula pa silang kumanta ng isang koro sa kanyang pangalan. Nangyari iyon dahil nagkaroon siya ng lakas sa kanyang hinarap. Tumingin sa paligid mo ngayon at tingnan ang iyong buhay. Ipinadala ng Diyos ang lahat ng iyong pinagdadaanan upang palakasin ka. Wala akong pakialam kung ano ito. Sino ang mag-akala na ang isang leon ay ideya ng Diyos? Mukhang magandang ideya ba sa iyo ang isang oso? Hindi. Kaya't ang sitwasyong iyon, ang sakit, ang kakulangan, ang malas, ang depresyon, ang pagtanggi, ang laban lahat sila ay totoo, at sila ay ipinadala para sa isang layunin. Upang bigyan ka ng lakas ng loob para sa kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Para palakasin ka na kunin ang mas malaking halimaw na paparating sa iyo. Kung tatakasan mo sila at patuloy na tumakas, ang mangyayari ay patuloy kang tatakas. Dahil hindi mo magkakaroon ng kung ano ang kinakailangan upang manindigan at gumawa ng pagkakaiba na alam mong dapat mo. Number 4, the jewel on your inside. Ito ang pang-apat na dahilan kung bakit dinaranas ka ng Diyos sa sakit. Isaiah 48:1, tingnan mo, dinalisay kita, bagaman hindi parang pilak, sinubukan kita sa pugon ng kapighasyan. Kapag nakakita ka ng hilaw na ginto, maaari mong makaligtaan ang ginto dahil hindi ito mukhang kasing ganda ng iyong iniisip. Hindi kaakit-akit sa mata ang hindi nilinis na ginto, ngunit kapag pinino mo ito, makikita mo na ang isang maliit na bar nito ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ang napakamahal ng ginto ay ang material, ang hiya sa loob nito. Sa orihinal na estado nito, hindi ito mukhang kaakit-akit. Ganito ka. Hindi ka kaakit-akit o mahal hanggang sa ikaw ay pino at nagbabago. Kung ikaw ay ngayon, ikaw ay isang pagpapala, ikaw ay dakila, at ikaw ay may malaking potensyal sa loob mo, ngunit walang makikita hanggang sa ikaw ay pino. Paano dinadalisay ng Diyos ang mga tao? Sa pamamagitan ng pugon ng paghihirap. Alam mo ba kung paano dinalisay ang ginto? Sa pamamagitan ng pagpasa nito sa matinding init. Ang mga hurno na may napakataas na hanay ng temperatura ay ginagamit upang linisin ang mga ito at patayin ang mga dumi sa loob ng mga ito. Ang hilaw na ginto na hindi napapailalim sa init ay hindi kailanman magiging pinong ginto. Kung hindi ka dadalhin ng Diyos sa pugon ng paghihirap at sakit, hindi ka magagamit para sa Kanya, at hindi ka rin maaaring maging ganoon kapino at magandang bersyon ng iyong sarili. May mga taong simple lang ang buhay, pero bakit mo kinukumpara ang sarili mo sa kanila? Pareho ba kayo ng tadhana? Pupunta ka ba sa parehong lugar? Pareho ba kayo ng tawag at hangarin? Hindi. Bakit, kung gayon, inaasahan mong ang kanilang pagsasanay ay magiging katulad ng sayo? Walang dalawang tao sa Biblia ang nagkaroon ng parehong uri ng pagsasanay. Ang iyong pagsasanay at proseso ay natatangi at kakaiba sa iyo. Maaaring mayroon silang katulad na mga karanasan, tulad ng karanasan sa ilang, ngunit naiiba sila sa kanilang kakaiba. Walang ibang itinapon sa loob ng hukay tulad ni Joseph. Walang ibang may hari sa kanyang buntot tulad ni David.
Si Moses ang tanging lalaking pinastol sa loob ng 40 taon bago niya narinig muli ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng nagniningas na palumpong. Walang ibang nakakita ng nagniningas na palumpong maliban kay Moises. Walang ibang nagpanaog sa kanya ng banal na espiritu bilang isang kalapati maliban kay Jesus. Walang ibang dinalang bihag maliban kay Daniel at sa mga lalaking Hebreo. Walang ibang kailangang iharap sa hari bilang Esther. Walang nagsabi, kung ako'y mamamatay, maliban kay Esther. Ang bawat tao'y may iba't ibang hurno ng paghihirap, at kapag nakita mong dinadala ng Diyos ang iyong pagdurusa, inaasahan niya na tatanggapin mo ito at pasakop dito, hindi upang labanan ito. Hindi mo inilaan na ibahagi ang iyong mga pakikitungo sa Diyos sa isang pampublikong kongregasyon dahil ang mga ito ay pangunahing kakaiba sa iyo. Naiintindihan ko na gusto mong ibahagi ito para hikayatin ang ibang tao, ngunit hindi ito dapat maging batayan ng iyong pagtuturo. Ang batayan ng pagtuturo ay ang salita ng Diyos at ang buhay ni Jesus. Ito ay dahil kung ang mga tao ay hindi nakakaranas ng ilang mga bagay na iyong naranasan, sila ay may posibilidad na maging mas mababa sa kanilang sarili at magsisimulang isipin na ang Diyos ay may mga paborito. Ang iyong mga pagtatagpo at ang iyong mga paghahayag ay sa iyo upang ubusin. Tinawag ka ng Diyos upang ibahagi ang salita ng Diyos at ang buhay ni Kristo. Ang lahat ng iba ay pangalawa. Dinadaan ka ng Diyos sa mga pasakit at mahihirap na panahon dahil mayroong isang hiyas sa loob mo at ang tanging paraan na ito ay makakalabas ay sa pamamagitan ng pagdaan sa iyo sa mga mahihirap na panahon. Tingnan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa 2 mga taga-Korinto 4:7. Ngunit taglay natin ang kayamanang ito sa mga sisidlang putik upang ipakita na ang kapangyarihang ito ay mula sa Diyos at hindi mula sa atin. Ikaw ay kanyang sisidlan at ginawa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Numero 5, ganap na pag-asa sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa awit 34:18, ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag na puso at inililigtas ang mga nasisiraan ng loob. Ang isang pangunahing dahilan kung bakit dinaraanan ng Diyos ang mga tao sa mahihirap na panahon ay dahil gusto niyang gumawa sa kanilang mga puso. Ang puso ng isang tao ay maaaring iangat laban sa Diyos, at kung ang taong iyon ay isang taong gustong gamitin ng Diyos, kailangan niyang gawin ang lalaki at hawakan ang kanyang mga hita, tulad ni Jacob, upang ang lalaki ay mapailalim sa Diyos at sa kanyang mga paraan. Ang pagkasira ay isang katangian na labis na ninanais ng Diyos. Mahal ng Diyos ang pusong wasak. Ang mga mahihirap na panahon at sakit ay nagpapatibay sa iyong pananampalataya sa Diyos at nagiging dahilan upang umasa ka sa Kanya dahil wala kang mapupuntahan at walang tutulong maliban kung tutulungan ka niya. Maraming puso ang hindi sumusuko ng lubusan sa Diyos hanggat hindi nila naranasan ang mahihirap na panahon. Pagkatapos ay naiintindihan nila na kailangan nila ang Diyos at pinipiling magpasakop bilang isang gawa ng kanilang sariling kalooban. Hindi maaaring hamakin ng Diyos ang isang wasak na puso, ngunit dapat itong dumaan sa sakit at mga pangyayari na nagpapabagal upang makamit ito. Kung wala ang mga senaryo na iyon, ang puso ay mananatiling malakas at angat. Ang pagiging mahina sa Diyos ay ang pinakamalaking pagpapala na maaari mong makuha. Nais ng Diyos na maging mahina tayo sa Kanya, at kapag mahina tayo sa Kanya, binibigyan niya tayo ng lakas, tapang, at bangis na kailangan natin para maging malakas sa mundo. Kung ikaw ay malakas at hindi yumuko sa Diyos, ipinapakita mo ang iyong lakas sa mga maling lugar. Kapag lumapit ka sa Diyos, dapat mong ipamuhay ang iyong buhay bilang isang tunay na nangangailangan sa Kanya. Kapag lumapit ka sa Diyos, naparito ka upang tumanggap mula sa Kanya. Kapag lumapit ka sa Diyos, nakarating ka na sa iyong ugat, ang iyong pinagmulan. Ikaw ang sangay, siya ang puno. Kapag lumapit ka sa Diyos, isipin mo lang na nakarating ka na sa nag-iisang makakapagtaguyod sa iyo at magbibigay sa iyo ng buhay upang mabuhay sa mundong ito. Gayunpaman, makakamit mo lamang ang mindset na ito kapag sinubukan mo at nabigo ng maraming beses. Pagkatapos, kapag naranasan mo ang sakit at pagkabigo, makikita mo ang pusong ito na umaangat sa iyo dahil wala kang tulong kundi siya.
Ang isang dahilan kung bakit ka pinahihirapan ng Diyos ay para masira ang iyong puso at gawin kang lubos na umasa sa Kanya na isang pagpapala. Bilang ika-6, pagtitiyaga at pagtitiyaga. Ang pagtitiis ay katangian ng Diyos at tanda ng tunay na karunungan. Nabubuhay tayo sa mundo kung saan mabilis ang lahat. Walang gustong maghintay. Ang mga tao ay maaaring maghiwa-hiwalay upang makuha ang gusto nila sa lalong madaling panahon. Ang disiplina sa paghihintay at pagpapanatili ng tamang ugali habang naghihintay ay isang boring na paksa sa maraming tao. Ang paghihintay sa Panginoon at pagtitiis sa mga bagay na mangyari ay nagpapalayo sa maraming tao. Wala silang numero 1 katangian na dapat mong taglayin kapag lumalakad kasama ng Diyos. Dinadaan ka ng Diyos sa mga mahihirap na panahon para magtanim ng pasensya sa iyo. Sinasabi ng Santiago 1:2 Isipin ninyong lubos na kagalakan, mga kapatid, sa tuwing kayo'y dumaranas ng sari-saring pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagdudulot ng pagtitiyaga. Ang pagsubok sa iyong pananampalataya ay nangangahulugan ng paglipas ng mga mahihirap na panahon, mga pagsubok, at ang sakit na iyong pinagdadaanan. Ang iyong pananampalataya ay sinusubok, ang iyong pasensya ay sinusubok, at ang lalabas kapag ikaw ay nasubok ay isang magandang bunga. Mas inaalala ng Diyos ang produktong makakamit niya mula sa iyong buhay habang dumaraan ka sa proseso kaysa sa sakit na iyong nararanasan ngayon. Ito ay kung paano ito inilagay ni Pablo sa 2 Korinto 4:17. Sapagkat ang ating magaan at panandaliang mga problema ay nakakamit para sa atin ng isang walang hanggang kaluwalhatian na higit sa lahat. Ang kaluwalhatiang ihahayag sa iyong buhay ay mas matimbang kaysa sa mga hamon at pasakit na iyong pinagdadaanan ngayon sa kasalukuyan. Sa tuwing ikaw ay mahina, pasiglahin ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapaalala sa iyong sarili na ang kaluwalhatian na ihahayag sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga pasakit ay higit na nakahihigit sa lahat ng iyong pinagdadaanan. Nagdudulot ito ng ginhawa sa iyong puso. Ang pagtitiyaga at tiyaga ay 2 bertud na binuo sa iyo kapag dumaan ka sa mga mahirap na oras at sakit. Maaaring ikaw ay isang taong walang pasensya noon. Bilang ika-7, ang Diyos ay sumulat ng kwento. Naglakas loob akong sabihin sa iyo na ang Diyos ay nagsusulat ng isang kwento tungkol sa iyong buhay. Maaaring mahirapan kang paniwalaan, ngunit sinusulat ng Diyos ang kwento. May ginagawang maganda ang Diyos sa iyong buhay na maaaring hindi mo nakikita ngayon. Alam niya kung paano nagtatapos ang kwento dahil siya ang may akda at tagapagtapos ng iyong pananampalataya. Siya ang Alpha at Omega, ibig sabihin, alam niya ang simula at wakas, at alam pa nga ang wakas bago ang simula. Hindi mo kailangang magpanik dahil panandalian lang ang iyong pinagdadaanan. Malalampasan mo rin ang hamon na ito. Ito ay isang yugto na magtatapos. Si Moises ay hindi nag-aalaga ng mga tupa sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Si Joseph ay hindi nakakulong magpakailanman. Si Jesus ay wala sa libingan magpakailanman. Si David ay wala sa mga kuweba magpakailanman. Si Daniel at ang mga lalaking Hebreo ay hindi bihag magpakailanman. Ang iyong sakit ay isang panahon na lilipas. Ang mananatili sa iyo ay ang mga aral na iyong natutunan at ang mga bertud na iyong nilinang habang dumadaan sa sakit. Ang Diyos ay sumusulat ng isang kwento tungkol sa iyong buhay. Si Abraham ay hindi baog magpakailanman. Maaaring hindi alam ni Abraham na magkakaroon ng aklat na tinatawag na Biblia. Wala siyang impormasyong iyon. Lumakad lang siya kasama ng Diyos at naging ama ng pananampalataya. Ang Diyos ay sumusulat ng isang kwento tungkol sa iyong buhay. Maniwala ka sa Kanya at hayaan mong gawin Kanya sa prosesong ito. Minamahal, naiintindihan ko na ang pagdaan sa mahihirap na panahon ay hindi isang masarap na proseso. Ang pagtitiis sa mahihirap na panahon at pagdanas ng mga sandali ng kalungkutan at sakit ay hindi kasiya siya. Ngunit dapat kang maging katulad ni Jesus. Sinasabi ng Hebreo 12:2, ituon natin ang ating mga mata kay Jesus, ang may akda at tagapagsakdal ng ating pananampalataya,
na dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na nililibak ang kahihiyan nito, at naupo sa kanan ng trono ng Diyos. May kagalakan na naging dahilan upang si Jesus ay patuloy na tumakbo. May kagalakan na nagdulot kay Jesus na isakripisyo ang lahat ng mayroon siya. Walang sinuman ang nakakakita ng kagalakan, ngunit nakikita niya. Walang nakakakita ng kagalakan, ngunit dapat mo. Dapat mong makita ang babaeng ginagawa sa iyo ng Diyos. Dapat mong makita ang lalaking ginagawa sa iyo ng Diyos. Para sa kadahilan ng iyon, magpatuloy sa paggawa at magpatuloy sa pagpindot. Huwag galitin ang sakit. Huwag tumakbo mula sa sakit. Ang sakit ay nariyan upang palakasin ka. Ang sakit ay nagpapatalino sa iyo. Ang sakit ay nagpapatibay sa iyo. Tumakbo patungo sa iyong sakit, at ikaw ay lalakas sa araw. Magdasal tayo. Mahal na Ama, nagpapasalamat ako sa iyong makapangyarihang salita, at paghahayag na dumating sa aking puso ngayon. Nagpapasalamat ako sa iyo, dahil mayroon kang mabuting hangarin sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyo, dahil gusto ninyo akong gamitin para sa mas malaking layunin, at iyon ang dahilan kung bakit dinadaanan mo ako sa mga pasakit at mahihirap na panahon. Nagpapasalamat ako sa iyo, dahil itinuturing mo akong kapaki-pakinabang sa iyong kaharian. Nagpapasalamat ako sa iyo, dahil binabago mo ang aking pananaw mula sa pagtingin sa sakit bilang isang bagay na dapat iwasan tungo sa pagtingin sa sakit bilang isang pagpapala at regalo. Ngayon naiintindihan ko na kung nais mong gumamit ng mga tao, dinaraanan mo sila sa pasakit upang gawin sila. Hindi mo ako dinadaan sa sakit para saktan kundi para gawin ako. Nagpapasalamat ako sa iyo, Jesus, dahil ang iyong mga plano para sa akin ay mga pag-iisip ng mabuti at hindi masama. Panginoon, ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo. Halika at gawin mo ako at hubugin ako. Nagsisisi ako sa aking kamangmangan, at dalangin ko na ipasailalim mo ako sa kinakailangang disiplina upang makumpleto ang takdang aralin na nais mong gawin ko ng mabisa. Mahal na Panginoon, dalangin ko rin na bigyan mo ako ng mas mataas na dimensyon at paghahayag ng iyong sarili upang masangkapan ako sa paglilingkod sa iyo. Dalangin ko na dagdagan mo ang aking empatya at pakikiramay upang magkaroon ako ng puso na maramdaman kung ano ang nararamdaman ng iyong mga tao at naugnay sa kanilang pinagdadaanan. Dalangin ko, Panginoon, para sa lakas at tapang na gawin ang mahirap ngunit kinakailangang mga bagay na kailangan kong gawin. Alam kong hindi ako kasing lakas ng nararapat, ngunit naparito ako sa iyong trono upang magtamo ng biyaya na tulungan ako. Gusto kong maging sapat na malakas para gawin ang mga bagay para sa iyo. Gusto kong maging malakas at maging tanglaw ng lakas para sa iba. Tulungan mo ako at palakasin mo ako. Tulungan mo akong magkaroon ng ganap na pananalig sa iyo. Hindi ko nais na magtiwala sa aking sarili, ngunit magtiwala sa iyo. Ang tiwala ko ay nasa iyo, Panginoon. Panatilihin akong matatag sa pananampalataya. Nagdarasal din ako para sa puso ng pasensya at tiyaga. Bigyan mo ako ng pusong katulad ng sayo. At Panginoon, gumawa ka ng magandang kwento sa aking buhay na mababasa ng mga bansa at henerasyon at magkaroon ng mga dahilan upang paglingkuran ka. Sa pangalan ni Jesus ako ay nanalangin. Amen. Kung hindi mo nagustuhan ang video na ito at nag-subscribe, mangyaring gawin ito ngayon. Salamat sa panonood. Pagpalain ka ng Diyos.